ngunit sa iyong harapan, sila naman ay mga dukha. Kaya kami, Panginoon, bilang iyong mga anak, nakita namin na magitan ng aming pananampalatayang ipinagkaloob mo sa amin. Buksan mo ang aming mga mata upang maunawaan namin ang mga katotohanan ito, at ito ang magbigay sa amin ng tunay na kaligayahan na nanggagaling sa iyo. Ito po ang aming dalangin. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula sa ating mensahe sa araw na ito na mayroong pamagat na The Believer's Highest Earthly Joy. Okay? Ang paksa po natin ay matatagpuan natin sa unang Pedro chapter 3 verse 9. Chapter 1 pala, verse 3 to 9. Ngayong umaga po ay kagaya po ng ating nakita, ang paksa po natin ay mayroong pong pamagat na The Believer's Highest Earthly Joy. Okay? So habang po tayo ay nasa daigdig pa nito, nasa planet Earth pa tayo, ay makaranas na po tayo ng pinakamataas na kaligayahan. At ito po ay talagang tinatawag para sa atin, para tayo ay talagang may dahilan na magsaya. Pero kung titingnan po natin ang mundong ating ginagalawan, tingnan nyo po, sa ating history ngayon, lalo na po doon sa mga tumatanda na ngayon, nakikita nyo na yung pagbabago ng mundo, di ba? Sabi mo, bagong-bago na, di ba? Nung araw, hindi ganyan, di ba? Ay makikita natin ang tao sa mundo ngayon ay pababa na ng pababa, yung moral standard, di ba? Kumbaga ay nasisira. Ang isa sa mga napansin ko ngayon sa mga kabataan, okay? Noong araw, ang alam ko, ang meron lang tato ay yung nasa bilangguan. Ngayon, pati babae, pinangangalandakan na meron na rin silang tato. Okay? Yan pong nakita natin, di ba? Noong araw, di ba, alam natin, akala ko pa rin noon, may tato siga. Hindi pala, ang sabi po naalala niyo po si Pastor Ben, dating mayor yan sa sa bilangguan. Siya walang tato. Ang meron lang palang tato, utusan nila yung mga walang makain. So, gagawin kang drawing pero ano ka, pangalan, talagang parang kang wall na susulatan ka lang, ibabandalize nila. So, yun po ang tato ng araw. Pero ngayon, di, arts na yan. Ganyan. So, ganyan po, makikita natin ang korupsyon, maging pag-iisip, di ba? Sa trabaho, kahit na anong ganda ng ginagawa mo, masama pa rin ang isip nila. Katulad po ng aking likod, nanakaw daw po. Kahit na anong kabutihang ginawin mo sa tao, ang utak nila ay talagang... So, napapawasan yung masayang-masaya ka, para bang binubuhusan ka ng tubig. Di ba? Ganyan po ang nangyayari sa ating society sa ngayon. Okay? So, hindi ka tuloy makapagsaya. Kaya sa umagang ito, makita natin, sabi nga ni John MacArthur, at ngayon, pansinin nyo rin, tayo po ay namumuhay na sa sinasabi ng Biblia doon sa Romans chapter 1. Introduction lang po ito, hindi pa rin. At para makita natin na ito yung mga nangyayari sa daigdig natin, kung bakit tayo mga mananampalataya, okay, na minsan nakakapokus kasi nakadilat pa rin tayo. Nandito tayo sa mundong earth pa rin. Pero pansinin natin ang sinasabi ng Biblia. Sabi dito, kahit na alam nilang may Diyos, di ba? Napakaraming taong religyoso, may Diyos. Actually, sabi nga sa Google, mag-Google kayo kung ilang reliyon, 10,000. Imagine niya, may kinikilala silang Diyos. Pero sabi niya, pero hindi sila pinarangalan bilang Diyos. Ni pinasalamatan man lang. Okay? Sa halip ay naghahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya nagdilim ang kanilang hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong. Maraming taong nagmamarunong, di ba? Yung mga ibang mga relihiyon, mga scientific, di ba? Lumitaw silang manghangal. And then sa verse 23, sabi niya, tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan
At ang sinamba nila ay ang mga larawan ng mga tao. Diba? Yung iba sumasamba kay Mao Zedong, diba? Sa mga cave. Kasi niya, sinamba nila ang larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, mga hayop na may apat na paa, at mga hayop na gumagapang. Then sabi diya sa verse 24, kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruming pagnanais, hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Napansin niyo po ba yung nangyari kay Kibuloy ngayon? Kita niyo yung issue sa kanya? May nagtanong, bakit maraming sumusunod pa rin na loloko? Di ba? Pansin niyo yan? 24. Ayan. Yung word na hinayaan na sila ng Diyos. Kayo, pag sinabi niyo sa mga bahala ka. Nako po. Kung ano gusto mo, gawin mo. Ganyan ang gusto ng tao. Narinig ko po kay, kalimutan ko pangalan, ng isang pastor. Okay? Ano sabi sa Bible? The Lord loves Jacob, but He hates Esau. Tama? Narinig niyo, di ba? Yung pagpili ng Diyos kay Jacob at kay Esau. Ano nangyari kay Esau? Pinagpala rin si Esau, di ba? Yumaman, ang daming ari-arian eh, di ba? Alam niyo, maraming tao ganoon. Hinayaan na sila, sige, kung ano gusto niyo, magpakayaman kayo. Kung ano gusto niyo. Ganoon po, sinabi ng Diyos kung paano niya minahal si Jacob, dinidisiplina niya si Jacob, pero si Esau, hinayaan na lang siya. Nakita niyo yung ibig sabihin ito? Maraming tao, hinahayaan na lang. Sige, kung ano gusto niyo. Dahil sa inyong kahalayan at maruming pagnanasa. Ano sabi sa verse 25? Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran, yung truth, di ba? At pinalitan ng kasinungalingan. Okay? Ganyan po si Satanas. Siya sabi niya, hindi totoo yan, yung sinabi ng Diyos. Di ba? Tama? Ganyan ang ginagawa niya. Yan, makikita nyo sa Facebook, ang daming mga fake news. Di ba? At sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip ang lumikha. Ang sinasamba nila yung nilikha ng Diyos kaysa sa ang Diyos na lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. At ito pa nangyari ngayon, sexual revolution at mga nakikita natin. Dahil dito, sabi niya, hinayaan na sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa. Ayaw nilang nangyari? Magtalik ng babae sa lalaki, yung homosexual, at sa halip sa kapwa babae na sila nakikipag-ugnayan. Gayon din ang mga lalaki. Ayaw na nilang makipagtalik sa babae at sa kanilang kapwa lalaki na nahuhumali. Kita nyo kung gaano kadami na ngayon yan. Namamayagpag pa, talagang nagdidemanda pa sila, naghihingi sila ng rights. Natutuwa ba ang Diyos dyan? And sad to say, sabi nga ni Pastor Ronnie sa California, nag-issue, kapag hindi ka nagkasal ng gay, magtatax ka. Gano'n na po sila. Sabi dito, ginawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay. Pero katanggap-tanggap sa society. Sad to say, yung iba, okay lang yan, maging ganyan, bakla, baka yumaman pa tayo. Alam mo na yung mga bakla, marami silang connection. Diba? Kaya sabi dito, anong mangyari? Kaya sila'y parurusahan ng nararapat sa kanilang masamang gawa. So, pinapalitan ng mundo ang katotohanan ng sinasabi ng Biblia. Sa pagbago ng mundo, sabi ng trend ngayon, tanggap na sa kanila. And sad to say, nakapasok na sa church yan at pinupwersa sila na sumunod sa samaan. Nakita niyo po ba yan? Kung gaanong pasama ang mundo? Kaya ngayong umaga, mga kapatid, okay, gusto natin na natutuwa ka ba? Kung ikaw totoong Kristiyan, hindi ka matutuwa sa nangyayari sa mundo. Tama? Pero nais ko kayong dalhin, okay, kagaya ni Pedro,
makita natin hindi talaga makakatuwa kung titingin ka sa mundo at manonood ka ng Diyos. Kaya bira akong manood ng Diyos eh. Para-paras lang yan eh. Pare kasamaan lang yan. Namamay pagkasamaan. Itinataas pa nila ang kasamaan. Okay? Yung mga chismis nga, kumikita pa eh. Di ba? So, ngayong umaga ay talagang nais nating pumunta, okay, bilang mga mananampalataya, sa tinatawag habang pa tayo nandito sa mundo na ito, okay, magkaroon tayo ng highest earthly joy. Para sa ganoon ay ma-overpower natin yung mga nakikita natin sa ating paligid. Okay? Imbis na ma-disappoint tayo, malungkot po tayo, ay tumingin tayo sa sinasabi ng banal na kasulatan. Okay? Siguro inisip ko, ano kaya yung magandang highest joy na sinasabi ng Biblia? Okay? At ito pong joy na ito ay walang katumbas po. Okay? So, ako ngayon tayo sa mismong ating paksang talata. Okay? Kagaya ng ating pinag-aralan last time, sabi nga ay tinuturuan tayo ni Peter sa doxology, yung papuri sa Diyos. Sabi niya, pasalamatan natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa sa laki ng habag niya sa atin. Alala niya na kaya tayo nag-exist, ang tao, kaya siya nabubuhay dahil sa habag ng Diyos. Okay? Na tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay. Binigyan niya tayo ng new life. Hindi tayo kagaya ng mundo na ito. Sa magitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa libingan. At ito'y nagbibigay sa atin ng isang bagong buhay na pag-asa. Makakamit natin ng isang kamatayang di masisira, walang kapintasan, di kukupas na inihanda ng Diyos para sa inyo. Okay? And then sa verse 5, sapagkat kayo'y sumampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay niyo ang kaligtasan na iyan na ihayag sa katapusan ng panahon. And then sa verse 6, sabi po dito, kaya dapat niyong ikagala, kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Okay? Sabi sa verse 7, ang gintong nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay, kung totoo, genuine yung ginto. Ganyan din daw ang inyong pananampalataya. Nahigit na mahalaga kaysa sa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito ay talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Sabi sa verse 8, dito po yung makikita natin, pag-aaral natin, ganda. Sabi niya, hindi ninyo siya nakikita, ngunit siya'y iniibig na ninyo. Okay? So yung kasing sinusulatan ni Pedro noon, okay, after na pong nabuhay ng muli ang Panginoon, makita sa langit, okay, lumapas ang 70 years. Hindi naman lang talaga personally, eye to eye nakita si Jesus Christ, pero inibig sila. Sabi, hindi nyo pa rin siya nakikita hanggang ngayon. Hindi pa siya bumabalik. Ngunit sumasampalataya na kayo sa Kanya. Dahil dito, nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalahan di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Tayo po isaglit ang manalangin. Aming Diyos, kami po ay hinihingi ng gabay at patnubay sa iyong Espiritu upang makita po namin ang pinakamataas na uri ng kaligayahan na ipinagkakaloob mo po sa amin dito sa lupa. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Kaya sabi nga sa inyo, sa verse 6, balik po tayo, sabi niya, ito po ang panawagan ni Pedro sa mga mananampalataya ng araw. Okay? Sila'y magalak. Ito'y dapat inyong ikagalak. Okay? And then doon sa verse 8, sabi po doon, sabi niya, na hindi ninyo siya nakikita ang inyong iniibig na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon man siya inyong sinasampalatayanan. Na kayo'y nagagalak na totoo na may galak na di masayod. Sa wikang Ingles sabi ay, we rejoice with joy unspeakable. Walang kataga. Hindi mo mas ma-describe yung kaligayahan na punong-puno ng kaluwalhatian. So yan po yung uri ng
kaligayahan na binabanggit ni Pedro. Again, uulit tayo. Okay? Tingnan natin yung background para maintindihan natin. Sino yung sinusulatan ni Pedro? Yung mga mananampalataya, ano naranasan? Katakot-takot, persecution. Tama? Kaya nga sila nag-awatak-watak. Imagine niyo, halimbawa, nasa vapor kayo, nandyan yung mga Roman Empire, Roman soldier, hinuhuli kayo, kaya anong gagawin nyo? Takbuhan ka sa kanya-kanyang lugar, alisin kayo, nagtatago kayo. Okay? Sinusunog kayo, diba? Ginagawa kayong sulo, pinapakain sa leon, ganyan. Pinagbibintangan kayo. So, katakot-takot mong suffering ang kanilang naranasan. Wala sa katiting natin ngayon, no? Kayo ba naghihirap papunta rito? Pagpunta mo nyo sa church, pag-gather tayo, nahihirapan ba tayo? Hindi sila makapag-gather sama-sama. Inaakusahan sila ng kung ano-ano. Pine-persecute sila. Ini-intimidate po sila. At talagang tinatakwil po sila in every point ng mga pagano. Kaya ang buhay po nila ay napakahirap. Okay? Kasi inaaway sila ng mga tao noon. So ito po yung sinusulatan ni Pedro. Okay? Na sinasabi lang, inaamin ni Pedro na talagang very difficult ang maghirap at ma-persecute alang-alang sa Panginoon. Imagine yan, ha? Pero sa kabila noon, makikita natin. Anong sabi ni Pedro? Okay? Sa mga alagad nito. Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. So ito po'y napakaganda. Kasi sa ngayon, kapag may nangangaral ngayon, sasabihin, pagka lumapit sa Panginoon, wala nang problema. Mali, no? Yung ba tinuturo ni Pedro? Hindi. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, may problema, may persecution. Pero huwag kang magtaka. Okay? Nakakala mo, parang hindi naman normal to. Bakit ganoon? Kung kailan ako lumapit sa Panginoon, maraming pagsubok. Huwag kang magtaka. Natural yan. Kasi nung araw, kabayis mo si Satanas. Ngayon, kaaway mo na si Satanas. Kaya kapag hindi ka pine-persecute, kakabay ka ni Satanas. Ay, yun po yun. That's the logic. Sabi niya sa verse 13, imbis na magtaka ka, dapat sa halip magalak ka. Kayo sa inyong pakikipagbahagi sa mga paghirang ni Kristo. Kasi part kayo ng elect ng God upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Di ba? So, dito makita po natin na talagang sinasabihan tayo na maggalak po tayo. Okay. Ngayon, ang tanong, ito po ba ang description ng inyong sarili? Nagagalak kayo sa Panginoon. Nung kayo ba'y naging mananampalataya at siyempre may persecution yan. Lalo na kung galing kayo sa isang pamilya na iba yung pananampalataya, kayo lang yung nagbago. Siyempre, uusigin kayo, di ba? Matutuwa ka ba niyan? Sasama na lang ako, wag na lang ako, Sabi dito ay, kung talagang totoo kang believer, okay? At ikaw ay belong kay Christ, ito po ang basic na mark na meron kang kagalakan na hindi mo maipahayag na punong-puno ng kaluwalhatian o joy unspeakable. Ang ibig po sabihin ng joy na unspeakable, sa Greek word po na yan ay aneklaletos, unspeakable. Ito po ay, kung titingnan nyo sa Greek, okay? Hindi po ito isinulat sa New Testament. Wala kayong makikita. Dito lang sa verse na ito, sa 1 Peter. Ang ibig po sabihin ito, means a joy that is beyond words. Walang salita na magagamit para i-explain yung kaligayahan. So, joy that you can find a word. Walang tugma. Diba? Okay? So, beyond. Kumbaga, sa dictionary Webster, hindi pa na natutuklasan. Okay?
Ang ini-imply po nito is that you cannot find thoughts, wala kang maisip, o can put them into words, hindi mo ma-express. Di ba, minsan, hindi ko ma-describe ang kaligayahan, di ba? Ito po yung sinasabi ni Pedro. In other words po, sa kabilang banda, that is unexpressible, unspeakable joy. Okay? So ito po ay talagang hindi ko maintindihan, hindi ko ma-explain ang kaligayahan. Yan po yung sabi niya. It is a joy that is full of glory, punong-puno ng kaluwalhatian. Bakit? Kasi po, it is related to heavenly things. Yung kaalaman natin tungkol sa langit na nakasalgay sa Biblia. Di ba sabi nga, hindi pa nakita ng mga mata, hindi pa narinig ng tainga. Okay? O naisip pa ng mga matatalino kung ano yung inihanda ng Diyos sa atin. Kulang. O yan? Kaya, hindi may describe ng mga apostol. Kasi hindi nga pa ibinanggit para sa kanila. Pero tandaan po natin, yung kaligayahan na ito ay nakasalalay. It is related to divine realities na hindi pa natin nakikita. Ang nakikita lang natin kasamaan ng mundo. Di ba? At napupustay tayo. Okay? Minsan doon nakasalalay yung ating kaligayahan. Pero tandaan natin, ang kaligayahan natin, ang joy natin, ay nakasalalay sa Panginoon. Kaya ulit, ang tanong nila ay, dito ba nakasalalay talaga ang inyong kaligayahan? Are you someone who has greatly rejoiced? You find your joy so overpowering that you cannot even find thoughts or words to express your joy. Hindi mo ma-express. Okay? Ito po yung mga nararanasan ng mga suffering believer at that sitwasyon, yung sitwasyon na sinusulat ito ni Pedro. Okay? So, tandaan natin, hindi pa nga natin nararanasan yung persecution, no? Tama? Pero, sinasabihan na sila ni Pedro, magala kayo. Sa kabila ng kayo inuusig, kayo sinusunog, pinapatay. Imagine niyo. Kaya sabi ng iba, mga siraulo ng mga mananampalataya, pinapatay na masaya pa rin. Hindi nila kasi maintindihan. Naman niyo yun? Sabi nga ni Pablo, kahit na akong maging baliw. Kasi si Pablo, okay, taga-usig yan. Persecutor niya ng mga mananampalataya. Bakit tumalikod yan? Bakit sumunod kay Kristo? Kasi baliw na yun siguro, no? Okay lang maging baliw kasi iba yung natagpuan niya Di ba? Kaligayahan na makakilala siya. Di ba sabi ko, pag-aralan natin, ang lahat ng maituring kong mahalaga ay itinuring kong walang halaga. Ipot, tae. Makilala mo lang si Kristo. Imagine niyo yan. Pwede siyang magmalaki. Yung kanyang katayuan, kalaman, karanasan, kasigasigan. Pwede niya ipagmalaki. Pero sabi niya, ang lahat ng yan ay baliwala. Ipot, tae yan. Makilala ko si Kristo. Makita niyo yung kaligayahan. Dapat ganun din po tayo. Kaya ito po sabi ng Panginoon, tingnan niyo. Magalak kayo sa araw na yon, yung pagdating ng Panginoon. At magsilukso kayo sa kagalakan. Jump for joy, sabi niya. Sapagkat narito ang ganti ng inyong malaki sa langit pagdating. May yung iba pag nanalo sa loto, nanalo, talon. Hindi siya makapagsalita. Talong ka lang. Okay? Sapagkat sabi sa gayon ding paraan ang ginawa sa kanila ng mga magulang sa mga propeta. Inuusik sila. Pinapatay ng mga ancestor ng mga Israel ang mga propeta. Pero sabi ng Panginoon, magala kayo. Na kayo inuusik, hindi kayo ang iyong umuusik. Nakita nyo? Kaya sabi niya, pag ikaw nanakawan, salamat sa Panginoon. Hindi ako ang nanakawan, hindi ako ang magnanakaw. Tama. Pero sabi, sira na ulo nyo. Nanakawan na nagagalak pa. Kasi hindi ka nga ang magnanakaw. Ganon din po sinasabi, maggalak kayo. Kahit kayo inuusik, pinapatay. Alang-alang sa akin. Kasi ganon din ang ginawa nung araw. Kaya huwag kang magtaka, bakit nangyari sa akin yan? Hinahayaan ng Diyos yun. Pero paparusahan iyon ng Diyos. Makita niyo yun? And then, ano pa sabi ng Panginoon? Saan nanggagaling ang inyong kaligayahan? Where does your joy come from?
Pag maayos ba lang nangyayari sa inyo? No. Ang kaligayahan natin ay hindi base sa mga pangyayari dito sa mundo. Kung tumama ka sa loto, sasabihin ba, ay, pag tama ako sa loto, masaya na ako. Oo, pag nag-retire ako, marami na akong pensyo, makakapag-abroad ako, makakaparte na ako. Yan ang kaligayahan mo eh. Eh, paano naman yung hindi nagtrabaho, walang pensyon? Lahat ba ng mga Kristiyano may mga pensyon? At makakapag-abroad? Hindi. Pero alam nyo, ang tunay na kaligayahan ng totoong mananampalataya ay nanggagaling sa antisipasyon na ibibigay ng Diyos yung reward sa langit. Na makakasama natin ng Diyos magpakailanman. Tama? Hindi yan po yung nakapagpunta ka sa isang lugar. Diba? Yung iba, kaya pupunta, magyayabang, maligaya kami po sa Facebook, di ba? Pansin ako, kami hindi ako nagpo-post sa Facebook eh. Minsan parang alam mo, yayabang ka lang. Di ba? No. Ang kaligayahan natin ay nasa Panginoon. Kaya ano sabi ni Pablo? Ilagak ninyo ang iyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Parang tayo, ito dream ko, ito dream house, dream car, dream place, dream ganun. Kahit na marating yung mundo, kung wala kayo, hindi kayo kay Kristo, hanggang dito na lang kayo. Sabi mo, parang langit na, paradise island na to. Kung wala ka kay Kristo, impyerno pa rin habang buhay ka. Kaya sabi po ni Pablo bilang mananampalataya, kahit mahirap ka, pine-persecute ka, set your affections on things above. Maliwanag? At ito pa, napakaganda pong talata nito. Ang mga alagad noon, pinahayo ng Panginoon. At pagbalik nila, tuwan-tuwa sila. Sabi niya, gayon, huwag niyong ikagat. Sabi niya, nagpalayas kami ng demonyo. May power kami. Ano sabi ng Panginoon? Kaya nga huwag niyo ikagalak ito, na ang Espiritu ay nagsisuko sa inyo. Kundi ikagalak na nasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Okay? Di ba tayo minsan, honor ako. Magaling ako sa trabaho. Marami akong natulungan. Tuntua tayo, di ba? Tama. Pero ang sabi ng Panginoon, okay. Pero mas lalo kayong magalak kapag ang pangalan mo ay nakasulat sa langit. Why? Naalala niyo sa Matthew chapter 7? Sabi ng Panginoon, maraming sa aking haharap. Nagpalayas kami ng demonyo. Nangangal kami. Tama? Yung accomplishment nila, sinasabi na sa Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kakilala. Nag-i-expect ka, papasok ka sa langit dahil sa na-accomplish mo. Tapos sasabihin ng Panginoon, no, wala ka. Hindi nakasulat ang pangalan mo. Di ba nakaka-frustrate? Matuwa ka kapag nakasulat ang pangalan mo sa langit. Di ba, nauso yan noong araw na tayo ay pandemya. Uy, meron ng pangalan nakasulat. May ayuda ako. Ayuda lang yun. Ilang araw lang yun. Tuntua ka na. Kaya mga kapatid, kahit hindi ka makatanggap ng ayuda, yung pangalan mo nakasulat sa langit, yun ang ikagalang mo. Hindi niyo mga kapatid? Hindi yan lang salalay sa yaman ng mundo. Na-accomplish mo, narating mo, para ikaw'y magsaya. Ang ikasaya mo, ang pangalan mo, ay nakasulat. At yung sinasabi nga natutuwa ako sa patutuon ni Nanay Dalisa, yung maintindihan mo. Hindi natin kasi matanggap yun eh. Parang may pinili ang Diyos. Parang ayaw mong tanggapin. Pero yung maintindihan mo, nakasulat pala ang pangalan. Wow, Lord, thank you. Hindi ko kakatakutan ang aking kamatayan. Buhay pa ako. Masaya na ako. Naintindihan niyo yan? Your name were written down before the foundations of the world. Bago pa nilikha ang mundo, nakasulat na. Kahit wala sa barangay ang pangalan mo sa ayuda, nakasulat na ang pangalan mo sa langit. O yan.
Sabi ang Panginoon, rejoice, for your reward is great in heaven. Great reward calls for great rejoicing. Diba yung mga nanalo ako sa loto, diba? Saba. Nagsasaya ka. Diba? Again, ulitin ko tanong. Ito ba ay naglalarawan sa iyo? O baka naman, nahulog na kayo sa inyong kapaligiran sa social environment ninyo. Naiinggit kayo, kakapanood nyo sa social, kakabasa nyo sa social media, sa paligid, sa kapitbahay ninyo. Naiinis kayo, discomfort kayo, dahil sa inyong nararamdaman. Mga sakit man, unfulfilled dreams, sa mga kumukontra sa inyo, sa dissatisfied kultura natin. Mga kapatid, sa kabila ng nasa paligid natin, tinatawagan tayo ni Pedro na kinakailang patuloy tayo sa kagalakan na ibinibigay ng Diyos sa atin. Sa langit, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Sa totoo lang, hindi ito command, pero sa New Testament ay napakaraming naisulat para ito ay talagang isang pag-uutos sa atin na magalak tayo. Okay? Ang sabi diyan sa Philippians chapter 4, verse 4, sabi, magalak kayo lagi sa Panginoon. It is a command na muli kayong sinasabi, magalak kayo. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Paulit-ulit. Kaya kung masama ang mood nyo, hindi ka nakakain, napagod kayo, nakasimangot kayo, nakabase kasi sa tao. Pero isipin ninyo yung pangako ng Diyos, yung kaligtasan ng Diyos, you can rejoice. Kahit iniwan ako, kahit hindi ako ginawa, ganito ng mga taong kamag-anak ko, magsasaya pa rin ako. Sabi niya sa Thessalonians chapter 5 verse 16, magalak kayo lagi sa Panginoon. Muli ko sinasabi, magalak kayo. Ulit-ulit, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Bakit? Why we should rejoice always? Why? Sapagkat ang joy natin ay hindi connected sa ups and downs of your circumstances. Diba? May mga ups and downs. Maganda trabaho mo, wala kang trabaho, may sakit ka, magaling ka, okay yung kaibigan mo, iniwan ka ng kaibigan mo, hindi nakasalalay ang kaligayahan mo doon. Saan nakasalalay ang iyong kaligayahan? Ito ay nakakonekta sa peaks. Sabihin, hindi magagalaw, immovable, hindi magbabago na reality of heaven. Yung iba, nai-scam di ba? May investment. Wow, may interest. Wow. Roll over. Wow. Matibay, matatag, subok na matibay, subok na matatag. Scam. Tatay, naubos pera. Diba? Tuntuhan ka noon dahil pera mo. Pero nakapix ba yun? Hindi ba magbabago yun? Hindi. Ang kaligayahan natin, mga kapatid, ay hindi nakasalalay sa mga nangyayari sa mundo. Tumaas man ang interest, yumaman ka. Ngunit nakapix to doon sa hindi magbabagong katotohanan sa langit. Di ba? Yung mga investment mo, property mo, di ba? Nagbabago yan. Misa malulugi ka. Tingnan yung mga building. Lalaki, sino kaya pagawan to? Tapos biglang, wala, hindi nagtuloy. Tama? Pero tayo, we invest our treasures in heaven. Hindi magbabago yun. Walang magnanakaw noon. Okay? Kaya ito po yung naranasan na sinasabi ng Biblia kay Maria. Okay? Ano sabi niya? Ano sabi ni Maria nung nagpakita sa kanya anghel ng Panginoon patungkol sa siya'y magdadala ng mensaya? Ano sabi niya? Ang puso ko yan nagpupuri sa Panginoon. Ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Ito niya. Yan ang naramdaman ni Maria.
By the way, makita natin si Maria, merong Diyos at hindi siya Diyos. Ha? Naintindihan niyo yan? Yung iba kasi dinadasalan siya, di ba? Ala Diyos siya. Hindi. Si Maria po ay tao lamang, pinili ng Diyos, okay? Pero siya ay nagalak. So, saan ang gagaling ang ating kaligayahan? Kagaya ni Maria, ang kanyang kaligayahan, the joy full of glory, joy that reflects the heavenly realities, the persons of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, the realities of our eternal reward. Yung alam mo na meron kang Diyos, totoong Diyos, na iyong tagapagligtas. At yun yung napakagandang bagay na mangyayari naghihintay sa kalangitan. Makakasama natin ang Diyos. At kaya sabi niya, siya'y nagalak and leap up for joy. Okay? So, sabi nga ni MacArthur, kung wala kang words na masasabi sa iyong kaligayahan, anong suggestion niya? Tumalong ka na lang. Di ba? Okay. Kahit wala kang salta, tumalong ka na lang. Kaya sasabi, leap for joy. Okay? Kasi yung blessing, all the blessings of salvation should produce that kind of joy. Pag alam mo na ikaw ay totoong ligtas, magtatalon ka. Di ba? Kaya yan po yung naranasan in the parable of the lost sheep, the parable of the lost coin, the parable of the sheep, di ba? Parable, the lost son, coin, and sheep, di ba? Naalala niyo yung story ng Panginoon? Lahat po yun. Nagagalak sila kapag yung nawawala ay natagpuan. At sabi, hindi lang ikaw, hindi laksa-laksang anghel sa langit ang nagdiriwang. Kapag ang isang kaluluwa ay naligtas. Yun po talaga. Okay? So, if you count your blessing and continually focus on the heavenly promises that are yours sa ina, you will find that joy will dominate your heart. Okay? So, hindi ka naapektuhan ng nangyayari sa paligid mo, kundi ang nasa isip mo at ang katotohanan ay yung nangyayari sa iyo ng Panginoon. Okay? So, yan po yung the highest earthly joy na ito po yung daan para tayo ay magkaroon ng katotohanan. Ilang minuto na ako. Umpisa pa lang tayo. Okay. So, ito yung ating title nga at para maintindihan natin yan, meron pong libro na ang author ay si Thomas Brooks. Okay? Isa siyang Puritan na ipinanganak siya noong 1608 at namatay noong 1680. Okay? May mga libro po siya. And also, makikita nyo po yan sa internet. Meron po siyang libro pa rin na pwede nating mabasa. At ang pamagat nga po ng kanyang libro ay Heaven on Earth. Yan po ang kanyang contribution. Kita nyo, ang tagal na nyo. Pero sa mga mananampalataya ay ito ay napakahalaga. Okay? So, para maintindihan natin yung sinasabi na highest joy, okay, on earth, ay ito yung maintindihan natin sa magitan ng libro ni Thomas Brooks. Okay? Ano po bang ibig sabihin ng heaven on earth? Okay? Ito po ay libro na tumutukoy sa subject ng assurance of salvation. Okay? Matiyak mo na meron ka ng kaligtasan. Ang sabi po ni Thomas Brooks ay, this is the Christian's highest joy. Ito po yung pinakamataas na kaligayahan na pwedeng maranasan ng isang mananampalataya. Yung magkaroon ka ng assurance. Okay? Na matiyak mo. Okay? He says, will lead to heaven. Okay? May dalawa pong magtuturo sa ito, yung kapag ikaw ay may assurance dito pa lang sa lupa, okay, kapag ikaw mananampalataya, okay, magdudulot sa ito ng dalawang kalangitan. Una, yung darating na kalangitan kasama ang Panginoon doon sa langit. At ang pangalawa, in the present, ngayon pa lamang, langit na. So, ibang-iba yung sa mga istorya na nakakita ka na ba ng impyerno? O, pag magulo ang pamilya, sasabihin ng bata, impyernong bahay ito pag nagalit yung nanay. Impyernong bahay ito. Di ba? Ito hindi.
Okay? Dito sa lupa ay makikita natin na pwedeng maranasan natin ang kalangitan kung tayo ay may katiyakan na ng kaligtasan. Okay? Ano po ibig sabihin ni Thomas Brooks? Ito nga sabi, ang ganda yung explanation ni John MacArthur. Sabi niya, if you're not sure you are saved, kung hindi mo sigurado sa ngayon, okay, na ikaw ay ligtas, tanong kita, ligtas ka na ba? Pag ikaw ba namatay, diba yan ang malimit na tanong, pupunta ka sa langit? Pag hindi ka sigurado, okay, you can enjoy of the blessing of salvation. Kaya malungkot ka lagi. Hindi ka kasi sigurado. Namumuhay ka sa doubt and fear. Pero if you are sure, kung ikaw ay sigurado na ikaw ay ligtas, you are saved, then you can enjoy all of the blessing of salvation. Pwede ka nga, di ba, na mag-enjoy sa mga blessing ng kaligtasan. Kasi ito po yung pinakamataas. Okay? This is the highest bliss this side of heaven. Is the ability to enjoy all the blessings of salvation, which is only possible to people who believe they're saved. Okay? Kung ikaw ay talagang naniniwala na ikaw ay ligtas, ito na yung pinakamataas na maabilidad mo na talagang mag-enjoy ka ng blessing of salvation. Kasi kung ikaw po ay namumuhay sa pag-doubt, pagdududa, walang katiyakan o natatakot ka, ang nangyayari po ay talagang sinasarado mo ang pintuan ng kalangitan sa mga blessing na binibigay sa atin. Okay? Kaya mahirap para sa iyo na i-express yung kaligayahan at full of heavenly glory. Kasi nga, namumuhay ka saan? Sa pagdududa at sa takot. So, makita natin sa libro ni Thomas Brooks, okay, ay sinulat niya ito, the greatest things we can desire is our own salvation. Ito po yung pinakadakila na nanaisin natin magkaroon tayo ng kaligtasan. Pero kung ang pinakamatamis namang bagay na pwede nating i-desire, yung ma-assure natin, sigurado tayo of our salvation. Naintindihan niyo yan? Ibig sabihin, without assurance, kung hindi mo sigurado, you will still get to heaven. Maring hindi pa na ituturo sa iyo na merong assurance of salvation, pero pupunta ka nga sa langit. Pero, but you won't have heaven on earth. Hindi mo mararanasan ang kalangitan dito sa lupa. Kasi nga, nagdududa ka eh. So, ano sinabi po ni Brooks? Okay. In this life, we cannot get higher than to be assured of the next life to be enjoyed. Okay? So, habang dito sa lupa, wala na pong hihigit pa na talagang matiyak natin na meron talagang magandang inilaan ng Diyos para sa atin na pwede na nating enjoy habang nandito. Okay? Sabi pa niya, maganda kasi yung mga quotations ni Brooks eh. Sabi niya, all saints, okay, lahat ng mananampalataya shall enjoy a heaven when they leave this earth. Kapag talagang totoo kang ligtas, ma-enjoy mong heaven pag nawala ka na sa mundo na ito. Pero, iilan lang daw ang nag-enjoy ng heaven while they are here on earth. Kasi nga, hindi sila naturuan ng assurance of salvation. Natatakot pa rin sila. Intindihan yan? Yung po ang malungkot eh, kasi nga marami nagtuturo na hindi mo pwede matiyak, pwede mawala ang salvation. Diba? Pero ang mga Puritans, ang mga Reformer, tinuturo po yan. Okay? Kasi, ang sabi nga po, okay, being the state of grace, tayo po ay naligtas by grace. Ang kondisyon, ang kalagayan natin, sa harapan ng Diyos, tayo ay happy, safe tayo, and secure. Ano na? By grace of God. Okay? But the knowing of himself to be in such a state is that which render his life sweet and full of comfort. Okay? Kapag talagang alam mo, okay, nandoon ka sa katayong iyon, magbibigay sa iyo ito ng matamis at punong-puno ng kapayapaan. Okay? Kaaliwan. At sinabi pa rin niya, okay, maganda po yung libro niya, sabi niya, he also wrote in his book, this assurance is the beauty, okay, kagandahan at pinakataluktok o apex of a Christian's happiness in this life. Kaya ka nagiging masaya
ay dahil po doon sa assurance mo na ikaw ay totoong ligtas. It produced the strongest joy with the sweetest comfort and the greatest peace. Okay? Payapang-payapa ka. Masayang-masaya ka. Okay? Sa kaaliwang ibinibigay ng Diyos na anytime ano man ang mangyari sa mundo, gumunaw man ang mundo, may big one man, hindi ka natatakot. May sakit man, may pandemya man dumating, hindi ka natatakot. Okay? Ito daw po ay isang perlas na gustong-gusto natin. Pero ito rin din po daw ay isang corona. Alam naman natin, iilan lang ang nagsusuot ng corona. Okay? Mga reyna lang. Okay? So, yun po yung makikita nating assurance na sinasabi ng Biblia. Pero nakakalungkot po, sabi nga ni John MacArthur, na maraming mga Kristiyano, totoong Kristiyano yan na meron pang silang doubt kung ligtas na sila. Kaya tuloy, hindi lang mabuksan yung treasures of house of joy. Hindi tuloy sila maging maligaya sa katotohanan ng kaligtasan ipinagkakaloob ng Panginoon. Hindi nyo ba alam na doon nagsisimula ang totoong kaligayahan? Kaya, minsan naano tayo, naiinggit pa tayo, di ba? Mayroong mga tao, talagang Kristiyano ka ba, di ka pinagpapala doon, nakabase sa material na pagpapala. No, it's not. Tandaan po natin, di ba, yung rich young ruler, o kaya yung rich fool, sabi niya, hindi ko na malaman, yaman ko na. Ano sabi ng Panginoon? Hangal. Sa pupunta kayamanan mo, wala. So tayo mga mananampalataya, hindi nakasalalay sa material blessing. Ang nakasalalay ito sa salvation na pag pumikit ka, kasama mo ang Diyos. Pero yung mga mayayaman sa impyerno, tapos naiinggit tayo, tapos maraming mga pastor, tinuturo, yumaman kayo, tatas nyo kami. Kalukuhan yan. Okay? Kaya tuloy, naluloko tayo. Kaya tuloy, hindi tayo nagiging maligaya. Kaya ito po yung history. Okay? Ito yung karanasan na makikita natin ang mga Puritans kagaya po ni Thomas Brooks. Sila po yung mga nagmana ng mga itinuro ng mga Reformation. Okay? Na talagang tumuliksa sila sa maling relihiyon noong panahon noon sa England. At alam po natin yun yung mga itinuro ng mga Roman Catholicism. Basically, ang itinuturo po ng mga Roman Catholic theology, okay? At mula noon hanggang ngayon, ang sinasabi po nila, you can never know you are saved. Hindi mo pwedeng malaman na ikaw ay ligtas. Hindi mo masisigurado. Tama? Karamihan sa inyo ay galing dyan, di ba? Kaya nga, papadasal ka. Pagpatay ka na, mag-indulwensya ka. Yan po'y tinutulan ni Martin Luther. Kinukwartahan na. Patay ka na, kinukwartahan ka ang kamag-anak mo. Kaya tinatakot na. Kaya turo na, you can never be secure. Hindi mo matitiyak. Kasi pwedeng mawala ang iyong salvation. Kasi it is a cooperation effort between you and God. And nakakalungkot, hindi lang sa Roman Catholic yan. Even the Armenian theology, yan na tinuturo. Dalawa lang klase ang reliyon sa Bible. Yung talagang ang Diyos ang nagliligtas, monergism, at yung isa, synergism. Hello, nawala yung baterya ko. Bakit ko? Sorry. Okay. Hello. Sorry po, hindi ko na-charge. Nabiging busy itong week na ito. Okay. Dalawang klase lang po ang relihiyon sa mundo. Yung isa, nagtuturo ang salvation by works, kasama mo ang Diyos. Diba? Tuturo yan sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. Okay, yan po yung tuturo nila. Okay, kaya tuloy, pwedeng mawala ang iyong salvation kasi ikaw nagpe-fail. Ang Diyos hindi nagpe-fail sa kanyang responsibilidad, pero ang tao ay nagpe-fail. Tama? Kaya hindi mo matitiyak. Di ba? So, sa kanila, ang salvation ay hindi permanent. Kaya, wala yung assurance
Yan po ang ipinamana ng Roman Catholic. Kaya po ang tao ay namumuhay sa ano? Walang kaligayahan. Okay? So, napakahalaga pong issue ito para sa mga reformer para maintindihan nila ang salvation ay hindi cooperative effort between man and God. It is not synergism. Pinag-aaralan natin yan, di ba, sa ating doctrine. It is only monergism. It is a solo effort of God's part. Siya ang gumawa para tayo maligtas. We are saved by grace ang isang sinner. Ang Diyos, hindi niya bibiguin ang kanyang pangako, and it doesn't depend on your ability to stay connected with Him. Hindi ikaw ang kakapit. Ang Diyos ang gagawa at kakapit sa iyo. So ito po yung makikita nating napakahalagang teolohiya ng Reformation, and this is the reason why we are teaching you the Reformation theology. We will go back to the Bible kasi nga itong mga nakaka-stress na mga kalokohan, kadayaan na ang tao tuloy hindi nagiging maligaya kasi hindi mo pwedeng malaman o matiyak na ikaw ay ligtas. Hindi mo pwede. Yan ang katuroan ng maraming church. Hindi lang mga Roman Catholic, even the evangelical sa ngayon. So ang mga Puritans po, makita natin sila po yung nagmana ng theology of the Reformers, kaya po made much of that issue of assurance. Totoo po, nakalagay sa Bible yan. At yan po yung ating pag-aaralan ngayon. And some of the Puritans, tumaas po yung kanilang level. Okay? Kaya tuloy yung iba, mga miyembro na parang hindi rin lang matiyak. Kasi ang taas ng kanilang level, ng high standard. Pero tandaan natin, hindi yun po ang ating naising. Okay? Certainly, we don't want someone who is saved to think that he is not. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, totoong ligtas, huwag mong isipin na, baka hindi ako ligtas. Pero sa kabilang banda, hindi naman natin pwede sabihin yung mga someone who is not saved. Hindi naman talaga sila totoong saved, pero iniisip nila na sila saved, which is common today. Kaya lahat ng namamatay, see you in heaven. Tingnan, nung araw, hindi sila nakakatiyak. Ngayon sa Facebook, see you in heaven. Pag namatay, nasa heaven na. Paano nangyari yun? Kita niyo? So maraming tao ganyan. Yung easy bilibidisip, tumaas lang ang kamay, ganito, pumatay na ganito. Akala nila saved na sila. Wala yung repentance and self-denial. Pero ang mga Puritans po noon ay talagang they were really saved, pero dahil sa taas ng standard, akala nila hindi sila saved. Pero kung ikaw ay totoong believer, lahat ng joy ay nakasalalay o nakasama sa your eternal salvation. Okay? So yan po yung sinasabi ni Peter sa atin. Pero but in order for you to embrace, okay, those joy, para maranasan natin at ma-enjoy natin yung kaligayahan, you have to believe you're in Christ and you possess that salvation. Kinakailangang maniwala ka, manampalataya ka sa Panginoon para magkaroon ka ng kaligtasan. Kaya tingnan po natin sa verse 8. Yan po siya sabi. Mamaya, na hindi ninyo nakikita ay inyong iniibig. Hindi pa nakita nila yung mga mananampalataya noon, pero iniibig nila. Na bagamat ngayon ay hindi nyo siya nakikita, gayon man na sinasampalatayan niyo siya. So yung iba, to see is to believe, di ba? Tama. Pero itong mga mananampalataya ito, na-persecute sila, in spite na hindi pa na nakikita physically si Jesus Christ, but they believe. Sa gayon, nung sila nag-believe, nanampalataya, may kaganakan na sila na hindi masayod, unspeakable, and full of glory. So, paano natin malalaman na tayo totoong Kristiyano? How do we know that if you are a true Christian? Diba? Yan ang maganda. Magandang tanong yan. There are two things, dalawang bagay. Okay? Na makikita nga natin sa verse 8, diba? Una, you believe. Diba? But believe in Him. How do we know that you are Christians? By what you believe. Paniniwalaan. And that you believe, in Him. Na sino? The Lord Jesus Christ and everything about Him and the gospel of grace that comes with Him. So, importante po yung paniniwala sa Panginoong Jesus. Hindi kay Maria, hindi kay Pedro, hindi kay Judas, hindi kay Pablo.
Hindi sa Papa, hindi kay Kibuloy, hindi. Hindi kay Manalo, hindi kay Buddha. Kanino? Kay Jesus Christ. And this is the reason why we commemorate. Sino yung namatay at nabuhay na maguli? Sino? Si Jesus Christ. Sino nagbayad sa ating kasalanan? Si Jesus Christ. Sino ang only way, the truth, and the life? Jesus Christ. Siya lang. Wala nang iba. Pangalawa, makita natin, that you have not seen it, kahit hindi nyo sila nakikita, pero minahal nyo na sila. Okay? Dalawang bagay yan, believe and love. So ito po yung dalawang test, makita natin na tayo ay totoo bang Kristyano. Okay, kayo, tanong, ano niyo sa sarili nyo, ha? Tapos yung mga nakasama na, totoo ba silang Kristyano? Okay? Tingnan natin, what is, yung una, yung objective. Okay, ano yung layunin? And also, yung subjective. Okay? Ano yung pansarili, okay? Na katuruan o ugnayan nito sa atin. Una, sabi niya, ang objective test is you believe. Okay? Kaya tayo nangangaral, kaya kayo nakarinig ng salita ng Diyos upang manampalataya kayo. Faith comes from hearing, and this is the reason that our pastor ay nagpe-preach ng Word of God. Okay? The Gospel. Para manampalataya kayo. Okay? So you believe what? Ano yung paniniwalaan nyo? Paniniwalaan nyo ba kay Noah, the Noah's Ark, creation? Ano ba paniniwalaan nyo? Si Jonah and the whale? Okay? Yung ba paniniwalaan nyo? No. Para kayo maligtas? No. Ang paniniwalaan natin yung gospel. Ano yung gospel? Which means you believe the true God, the true Christ, salvation is by grace through faith alone. Yan po ang gospel. Maliwanag po ba? Okay? So, if you believe the gospel, merong conviction sa iyo, you are a true believer. That's exactly what the Bible, okay, probably repeated lagi, at alam natin yung John 3:16, di ba? Ano sabi sa John 3:16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sino yun? Si Jesus Christ. Upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang objective, okay, ng pangangaral ng salita ng Diyos o the gospel ay manampalataya tayo kanino? Kay Jesus Christ. Sasabihin nyo, ang dali naman pala. Okay? So, hindi ito easy bilibidisi. Kaya yung iba tuloy, tinuturo, taas lang kamay, mag-prayer, sinus prayer. Uy, ligtas ka na, pumunta ka sa langit. Pero walang repentance. Walang self-denial. Okay? No, hindi po ito. Ganong tabalik. Okay? So, akala nyo, simple lang. Pero tandaan po natin, hindi lahat ng tao ay naniniwala sa gospel about Jesus Christ. Lalo yung mga Muslim, mga Jehovah, di ba? Hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Okay? So, kapag ikaw ay naniwala sa buong katotohanan tungkol sa gospel, ito'y nagpapahiwatig na ikaw ay totoong mananampalataya. Kasi ang mga hindi mananampalataya, they don't believe the gospel about Jesus Christ. Tingnan nyo. Sabi sa 1 Corinthians 2:14, sapagkat ang taong di pinananahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng kaloob mula sa Espiritu. Para sa kanya, kahangalan niya ng mga yan. Di niya kayang unawain. Sapat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa parang espiritual. Sabi nga ni Jojo, paulit-ulit daw ako sa aking mensahe. Pero naiintindihan niyo ba? Kaya hindi niyo naiintindihan, wala ang Espiritu ng Diyos sa inyo. Kaya walang pagbabago. Pero kapag nasa inyo ang Espiritu ng Diyos, maiintindihan niyo yan, makukumbik kayo, magsisisi kayo, tatanggihan mo sarili mo. Natin yan? Tingnan, yakalin yung mga kamag-anak nyo, sasama ba sila? Basta-basta? Hindi. Pag walang Espiritu ng Diyos, maraming dahilan yan. Tama. Kala nyo ba madali ang manampalataya? No, unless the Holy Spirit works in you. Okay? Para sa kanila, ang mensahe tungkol sa kamatayan ni Kristo ay karangalan. Para sa mga taong naliligaw ng landas, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa mga naligtas. Kasi kamang-mga niya, yung tungkol kay Jesus Christ, they hate Jesus Christ. Kaya akala nyo ba madaling manampalataya sa Panginoon? No! It is not easy bilibidism. It is the work of the Holy Spirit. Regeneration. Kaya importante yung regeneration, kaya ka nagkakaroon ng
belief o pananampalataya. Okay? So, if you believe the gospel, you believe in Him. Naintindihan niyan? Maliwanag. There has been a divine miracle in your life. Akala nyo ba madali yun? No, maraming tao. Sige, mag-imbita kayo. Maraming pupunta sila, pero sa pagkain lamang. Pero yung magsisi sila, manampalataya sila sa Panginoon, talikuran nila yung gusto ng buhay nila, self-denial, wala. Mas masarap mag-outing, masarap makipag-party, masarap makipag-tour, tama. Kaysa sa pumunta sa church. Makinig. Tama ba ako? Kaya hindi madali yun. Akala nyo ba madali yun? Kaya pasalamat kayo kung kapag kayo nananampalataya sa Panginoon, you believe in Jesus Christ, you are a true Christian, and you should be joyful. Tama? Kahit hindi ka nakakapag-tour, hindi ka nakakapunta sa Boracay, hindi ka nakakapunta sa Palawan, nakakapamasya sa ibang bansa, but you have Christ, you should be joyful. Naintindihan? Kasi ikaw ay ni-regenerate. Binorn again ka na ng Panginoon. At ang ginawa sa iyo ng Panginoon mula sa kadiliman ay dinala ka sa liwanag. From the darkness, the kingdom of darkness to the kingdom of a dear Son. Kita mo, nilayo ka na. Wala ka na sa kaharian ng demonyo. Papunta ka na sa kaharian ng Diyos. Wow, wala na ako doon sa kapangyarihan ni Satanas. Okay? Kaya ang sabi ni Pablo, dapat salamat sa Diyos na bagamat kayo naging mga alipin ng kasalanan, kayo ngayon mga magsitalima sa puso doon sa uri ng aral na ipinabigay sa inyo. Kung dati may mali kayong aral, maling doktrina, ngayon ay bagong doktrina. Kaya po yun yung ating pag-aaral talagang babalik tayo doon sa Reformation theology. Kasi napakamali na ang mga doktrina na ngayon, lumalayo na sila sa Biblia. Kaya babalik po tayo from the form of teaching, past teaching, to a new form of teaching. Kaya ang essence po, ang kahalagahan po ng ating kaligtasan ay nakasalalay kung ano ang ating pinaniniwalaan. Kaya nakakalungkot po yung mga nagtuturo ng kamalaanan, pinaniniwala ng iba. Yung ang dami na hikayat yung mga iba. Bakit? Trabaho. Yayaman ka. Gagaling ka. Yan ang mga pangkayat nila. Panluloko eh. Pero ang tanong, pupunta ba sila sa langit? Hindi mo sigurado. Yun yung kalokohan niya, di ba? So, napakahalaga po yung pananampalataya natin. Pangalawa ay sino ang ating minamahal. So, you believe in Him and you love Him, di ba? So, dalawa po. Nananampalataya ka kay Jesus Christ. Yan pong para malaman mo na ikaw ay totoong Kristyano. Pangalawa, do you really love Jesus Christ? Hindi po ito yung sentimental, yung iiyak-iyak ka, talagang madamdamin. Maraming pong tao ganyan na talagang meron silang sentimental feelings kay Jesus Christ. Pero tinutukoy po natin dito ay walang iba kundi tinatawag na Great Commandment. Ano yung sinasabi sa Great Commandment? The first and Great Commandment, sabi niya, Matthew 22 verse 37, the first and great commandment, sabi niya, sumagot si Jesus, sabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Paano klase pag-ibig? Buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Okay? Ano po ibig sabihin niyan? Okay? Ano ibig po sabihin ng pag-ibig niyan? That means there's no love for any other God. Kung talagang mahal mo ang Diyos, si Jesus Christ, wala ka lang ibang Diyos-Diyosan. Dito niyo ibang reliyon, napakaraming Diyos-Diyosan. At nakakalungkot, sabi niya, hindi sila dumedirekta sa Diyos, dadaan pa sila kay Maria. Sa mga santo, sa mga pare. Kita niya? Sabi mo, naniniwala naman kami kay Jesus Christ. Pero kung mahal mo ang Diyos, wala ka ng ibang Diyos-Diyosan. Yung pong ginagawa ng iba. Diba? Nalala niyo, ibig sabihin ng born again? Sabi niya, si Nicodemus, religious yan eh. Diba? Ano sabi ng Panginoon? Tanggalin mo yan. Hindi pwedeng idadagdag mo lang sa reliyon mo si Jesus Christ. No, alisin mo ang lahat ng paniniwala mo. Hindi ka ililigtas yan. Magbalik-bago ka. You only have faith in Christ. Okay? Yung pong ibig sabihin niya.
And also, there's no love for other being. Sa tao man, na merong level na magsasubmit ka, i-honor mo siya, i-respect mo siya, and i-worship mo siya. Diba, ganyan mga Katoliko sa Papa, ganyan, di ba? Nagbabaw sa mga po. Okay? And also, anong ibig po sabihin yan? That's what loving God means with no lahat daw ng faculty natin, isip, kaluluwa, lakas, your devotion to Him and no other gods. Wala. Yun po ibig sabihin niya. Okay? So, ibig po din sabihin, binabanggit niyan, it's about singular affection. Wala yung may dadagdag ka, o plural, marami, that you have towards the only true God, the one Savior, Jesus Christ. Si Jesus lang po. Okay? So, hindi po ito emosyonal na nakasalalay sa ating emosyon na tayo ay magmamahal. Ang tinutukoy po natin dito ay walang iba kundi yung there is no other Lord in our life. Wala nang ibang Panginoon ating buhay. Ang ibig po sabihin ng love is Lordship. Siya lang yung ating mamahalin. Maliwanag? Kaya po, kikilalanin natin siyang hindi lang Savior, kundi Lord ng ating buhay. So, ibig sabihin, believe is conviction about the truth. Kaya tayo naniniwala tayo sa katotohanan, the written truth, ito yung Bible. Okay? So, pwede natin sabihin na believe the truth written, nasusulat ang sinasabi ng Biblia, ito yung pinaniniwala natin, tama? And then also, mamahalin natin yung katotohanan na nag-incarnate. Si Jesus Christ yung nagkatawang tao, tama? Yun ang mamahalin natin si Jesus Christ. So, in summary, you believe in Him, and you love Him, and Him alone. Siya lamang. Hindi merong kadagdag. Di ba? Kasi siya lang eh. Sinabi niya, I am the way, the truth, and life. No one comes to the Father except through me. Exclusive po yun. Pero anong ginagawa ng ibang reliyon? Dinadagdagan. Hindi pa naluloko. Tama? Kaya tuloy, hindi mo matitiyak. Pero sinasabi ng Biblia, it is God alone. Si Jesus Christ. Kaya po ano sinasabi sa Romans chapter 10, na sabi niya, kung ipapahayag mo, okay, if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, and shall believe in thy heart that God has raised Him from the dead, thou shalt be saved. Kaya yung mga nagpapahayag talaga, kinikilala nila, sinasampalatayanan nila si Jesus Christ ay Lord Panginoon. You love God. Love Jesus Christ. You're truly saved. Aliwanag? Kaya ano po yung resulta sa verse 9? Ano yung resulta kapag nanampalataya ka, minahal mo si Jesus Christ? Ano sabi? You're receiving the end of your faith, even salvations of your soul na inyong tinanggap. Di ba makita natin? Ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong kaluluwa. Okay? So makita natin dito yung verb sa wikang Ingles, yung other translations is obtaining. Natanggap is a present middle tense. Ibig sabihin, it means in the present. Noon pa lamang, nasa lupa ka pa lang, natanggap mo na ang kaligtasan. Natanggap mo na ang langit. Naintindihan niyo ba? Okay? You can know for yourself, malalaman mo that your faith has brought to reality the salvation of your soul. Kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, alam mo, ngayon pa lamang, nailigtas ka na ng Panginoon. Okay? Maliwanag po ba yun? Sana. At how do you know your soul is saved? Paano mo malalaman ang iyong kaluluwa ay ligtas? How do you know your faith is real? Paano mo malalaman? Because of what you believe and whom you love. Maliwanag? Sino yung sinasampalatayanan mo? At sino yung minamahal mo? At yung word na obtaining, it is the present middle. Ang ibig ko sabihin niya sa Greek, komiso. Ibig sabihin, presently receiving here. Ngayon pa lamang, natatanggap mo na yung kaligtasan. Now, for yourself, the salvation of your soul. Ano po ba mga kapatid? Kaya ano sabi ni Thomas Brooks? Sabi niya, this is heaven on earth. Okay? So kahit
magulo ang paligid mo. Okay? Walang katrabaho. Okay? Heaven pa rin. This is heaven on earth to know you are saved. Para masabi mong langit. Okay? Alam mo, ngayon pa lamang, alam mo na, ligtas ka na. Okay? Kasi, mga kapatid, kung hindi mo alam, if you don't know, okay, na ikaw ay ligtas, you can find your way to enjoy the riches of your salvation. Hindi mo makikita at hindi mo ma-enjoy yung yaman ng kaligtasan. Because you cannot get through the door of assurance to even know you're saved. Kasi hindi mo makita, hindi ka makapasok doon sa pintuan na nagsasabi sa iyo